Kamusta mga chong? Dumating tong gulong kahapon at bubuksan natin ngayon. Bale, ito yung in-order kong bagong gulong na tubeless para sa ating Yamaha Y2X125 na inihian ni DJ. Inihian niya yan kanina. Tapos pagbuhat ko, tumulo sa akin lahat ng ihi. Ewan ko kung nakapasok sa loob yung ihi ni DJ yan. Kaya tara, let's go. Buksan natin to mga chong. Alright mga chong, buksan na natin. Yan o, talsikan yung mga ihi ni DJ. Grabe talaga to si DJ. Baka DJ yan. Kung titignan pala natin, medyo malapad siya, no, pagka nakabalot pa. Tignan natin mamaya kung malapad talaga to, kasi parang mas malapad to sa pinakabit ko dati doon sa motor natin. Pero same size lang, 120/90/17 yan eh, na Magnum V dual sport din. Ito mukhang malapad siya kasi may balot pa, tsaka meron siya, may ganyan pa siya, parang brace. Nalagyan na isang brace. Ito siya, sabi ko, nakapasok siya dito. Ay, mali. Ganito pala. Yan, nakaganyan yan dyan para hindi siya yumupit. Saka makita yung pinakalapad niya. Ayan o, grabe lapad o. Grabe lapad niyan. So hindi ito unboxing, ito ang tinatawag na unplasticking. Kasi wala naman siya sa back, or let's say unpacking. So hindi naman nakapasok sa loob yung ihi ni DJ. Medyo mabuhangin lang. Oh, parang puro buhangin. Ewan ko kung saan galing tong buhangin na to. Tatanggalan natin to. Talat. Okay mga chong, natanggal na natin yung balot na itong ating bagong gulong. Bale, ito nga Dura tire. Ayan no, may nakaka-cover pa doon sa pinaka-logo niya. Tanggalin na natin. You know, wow, bagong-bago, parang brand new. So tulad nga lang nasabi ko, ang size nito ay, kita ba sa video? Ayan, kita naman, 120/90/17. Yan, na tubeless. Tubeless to mga chong. Ipapakabit natin to doon sa ating rear tire. Kasi nga, wala na yung dating pinakabit natin. Lumabas na yung ply. Lapad nyo. Dual sport to. Okay din yung knob nya. Parang, hindi ko may kukumpara doon sa dati ko pinakabit eh. Pero parang, medyo manipis lang yung knob. Siguro ganito talaga ang power tire. Ang Dura tire. Ang design niya. Alright mga chong, ito yung ating Yamaha YTX125. Ngayon bale, pagkukumparahin natin yung bago nating bili na gulong dito sa mga gulong na nakakabit sa motor natin ngayon. Bale, itong nasa harap, ito yung ating power tire na 110/90/17. At itong nasa likod, ito yung ating Leo Tire Raptor na 110/90/17. Same size lang sila at parehas lang din silang dual sport. Pero itong nasa harap na nakakabit, itong power tire, matagal na natin gamit to. 1 year and 4 months na natin ginagamit to. Galing pa to dito sa likod. Tapos nilagay natin dyan sa harap. Nung nagpalit tayo ng gulong dito sa likod, yun nga yung tubeless na Magnum V 120/90/17 na pinakabit natin dito, na pinapalitan na natin ng Leo Tire Raptor kasi nga emergency na pagpapalit yon kasi butas na yung play nun. Kaya ito napakabit dito. Ito kasi dapat dito natin papakabit sa harap itong Leo Tire Raptor na to, pero wala tayong no choice, wala tayong extra gulong na pwedeng ikabit dito sa rear kundi siya lang. Kaya yan muna ang pinakabit natin dito. Bali first time kong gumamit ng Leo Tire Raptor, check natin, pagkukumparahin natin to mga to. Bali ito hindi natin mapagkukumpara yung knob nito kasi pudpud na to. Tulad nga na nasabi ko, 1 year and 4 months na natin gamit to, kaya kalbo na siya. Kaya bumili ako ng Leo Tire Raptor para dito talaga kasi palitin na to. Pero nagagamit ko pa naman siya and alalay na lang yung takbo ko. Pero papalitan na rin natin yan kasi meron na nga tayong bagong gulong dito. Kaya itong Leo Tire Raptor na to, ililipat na rin natin doon. So let's go, pagkumparahin muna natin to. Alright mga chong, size comparison nga tayo, no? Bale ito yung 120/90 na Dura tire. Ito naman yung 110/90 na Leo Tire Raptor. So lapad check tayo mga chong, para sa mga walang idea kung gaano kalapad ang 120. Ayan ang lapad niya kung ikukumpara sa 110/90. So parehas silang dual sport, pero itong isa ay tubeless, ito namang isa ay hindi tubeless, kumbaga interior pa to. So ayan ang pagkakaiba ng lapad nila. Yan. Side by side check natin. Yan. So pagkukumparahin lang natin, no.
Wala tayong panukat talaga, pero sa tingin ko naman nakikita natin ang diferensya ng bawat isang gulong na ito. Bali sa knob naman tayo mga chong, pagkumparahin natin yung knob nito bawat isa. Knob check tayo mga chong, side by side. Alright mga chong, napapansin natin magkaibang brand to at magkaiba ng design at magkaiba ng kapal ng knob. Etong power tire, etong Liotire Raptor, medyo makakapal yung knob nya. Ayan. Tsaka medyo yung spacing nya dito medyo maluwag. Ayan, kapal nyan. Kaya pag bumabiyahe ako medyo nagbabibrate. Sana yan na lang din, kasi nung nakakabit dito yung power tire, ganun din naman nung bago pa sila. Ayan. So ito yung Liotire Raptor, makakapal, malalaki yung knob at yung spacing maluwag. Kung ikukumpara natin dito sa Duratire na tubeless, ito yung knob nya, medyo manipis yung spacing, medyo makitid or manipis lang, unlike dito sa Liotire Raptor. Ayan, side by side check natin, knob check tayo. So yun, napansin ko medyo manipis nga tong knob ng Duratire. Size comparison, lapad check at knob check. Try naman natin ikumpara yung lapad nito doon sa power tire na nakakabit sa front tire natin. Alright mga chong, dito naman tayo sa harap. Bale, lapad check lang ang magagawa natin dito kasi pudpud na tong power tire natin na 110/90. Kasi tulad nga ng nasabi ko kanina, matagal na natin gamit to. 1 year and 4 months na natin ginagamit to, galing pa to sa rear natin mga chong. So ito yung ating Duratire na 120/90. Ayan, lapad check muna tayo. So pagkukumparahin na lang natin yung lapad. Ayan. Para sa mga walang idea kung gaano kalapad or yung ano yung pinagkaiba ng lapad na itong dalawa. Ayan ang pagkakaiba nila mga chong. Tapos napansin ko lang mga chong, etong power tire parang medyo malapad kung ikukumpara doon sa ating Liotire Raptor. Hindi ko sila mapagtatabi ngayon, pero sa tingin ko yung Liotire Raptor medyo round siya, hindi siya malapad katulad na itong power tire. So siguro mapagkukumpara na lang natin pagka pinatanggal na natin to, pagdidikitin natin yung dalawa. As of now, ito muna yung pagkumparahin natin yung mga lapad nila. Tapos yung Liotire Raptor, yung knob check, pati lapad check. Alright mga chong, na ipagkumpara na natin yung bago nating gulong dito sa mga gulong na nakakabit sa motor natin ngayon. Bale, itong gulong na to mga chong, papakabit ko din to ngayon or maya maya. Tapos yung video hihiwalay ko na lang para hindi na masyadong humaba tong video na ginagawa ko ngayon. So mga chong, hanggang dito lang tong video na to. Huwag nyo na kalimutan mag-like, comment at subscribe, at pindutin yung maliit na notification bell dyan para updated kayo sa mga video na ginagawa natin tungkol sa ating Yamaha YTX 125 na naka-scrambler. Medyo scrambler lang pala kasi hindi pa siya totally modified, kaya medyo lang. Alright mga chong, abangan nyo na lang yung video na gagawin natin sa pagpapakabit nito. Bale, papakabit natin yan sa rear, yung rear na nakakabit sa atin ngayon na Liotire Raptor, ipapalipat natin dito. Alright mga chong, peace, rock and roll.